Di ba, Haji? Ang mga karanasan o mga pangyayari sa ating buhay. Pero hindi ko alam kung natutugma ba ito sa topic natin ngayon. Umpisan ko, elementary, para mahaba-haba, 3 days. Elementary, high school college, at ngayon, 4 days. Sige? Yun lang sabi ko, hindi ko alam kung matouch na yung topic natin ngayon kasi nga, hindi ko alam kung ako kung may purpose ba talaga ako sa buhay. Ano ba talaga yung purpose ko? Kasi, ganito, elementary, syempre mga bata pa yan, laro-laro ganun. Kung ano, chorus lang, nasa hindi ka naman sinasaktan ng mga kalaro mo, okay lang. So wala. Easy go lang ito kumbaga, walang problema, no fear. Pero bakit? Mga bata sa ngayon, mga bata pa lang, takot na yan sa multo. Sigurado ako. Pero kapag ang buhay natin, nabubuhay tayo sa under yung protection ng Diyos, walang takot, walang pamamba, walang problema rin, ang ganda ng buhay. Yan ang sabi ng ating mga kaya, yan yung pakiramdam ko nung elementary ako. Pero kung tanungin nyo kung ano yung at my age, nung elementary ako, 2 times ako nag-stop. Kaya medyo matanda na ako. Siyempre, imposible naman hindi na ako nag-iisip kung ano ba yung plans ko, dreams ko, kaya itayunin ko sa buhay. And then, palasin pa ako, pumapasok. Mga lahat, midweek service, pupunta ako. So yun, ngayon ko naalala na kapag nabubuhay ka, covered with God's arms, ang Diyos nasa sayo, wala kang problema kahit dadaan kapag kadilim-dilim, hindi ka natatakot. Kasi wala kang ibang katakutan. Yung mga gustong manakit sa'yo, sila ang dapat matakot dahil ang Diyos nasa sayo. Yun yung pakiramdam ko. And then, ba't came yung mga, kahit kasi, yung feeling mo, ang tatag-tatag mo na sa iyong pananampalataya. Darating yung time na may mga struggles na darating, o kaya, ang pinaka-isang temptation. So yun, minsan, last ng 25 nag-attend pa ako. And then nag-absent lang ako, hindi ko alam kung bakit hindi ko ako nakapag-attend ng night watch. December 31. Hindi ako nakapag-attend. Kinabukasan, January 1 may service. Parang feeling ko, yak-yak, hindi ako nag-absent ako ng isa. Yak-yak ako connection na hindi na ako pumunta nagsimba. So yun, yung elementary days. High school, tapos high school wala na.
bigla ko na lang naisip, Lord, sabi ko, pagkatapos ko na lang ng college, sige mag-focus na. Bibigyan na kita ng oras, sabi ko. Pagkatapos ng college, hindi ka sabi maaga. Siyempre, pamilya ang tinutukan, wala nang focus na naman. At siyempre, hindi ko rin akalain, bigla na lang nandito ako sa Biglaan. Dito na rin ako nakapagtrabaho. And then, on Sunday, sabi ni Janan ko, para magsimba saan, sabi ko sa isip ko. Nakakahiya kay Pastor. Nakakahiya kay Pastor sa kilabyanan ko kasi nag-iulitan si Pastor ako. Pumunta ako, walang nag-observe lang. And then, yun, hindi daw sa puso yung pagpunta, kumbaga. So yung pagsisimba, lulubog rin. Wala na. Fast forward tayo, baka abutin tayo ng 3 days. Sa so nandito ako, hindi ko alam kung ano ko bakit nandito ako. Basta alam ko lang siguro dito ako makapagkaroon ng trabaho. Yun, dahil siyempre taga-dito yung biyanan ko, ay nandito yung mga biyanan ko. And yun, eto nga, kaya yung accident, alam mo naman. So what happened? Kahit Wednesday nga lilitaw tayo. Diyos nilata ng pagkata. Inisilit ko hindi, kaiyak naman ko. Yan, pinaparamdam pa rin ng Diyos yung kanyang paggaling at pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kababayan, na naandyan lang. Pala kapag feeling mo broken na talaga, gusto mo mag-breakdown, mamaya-maya, bigla na lang may lilitaw na nakikipag sa'yo, nakikipagtaluhan, and then mamaya gagaan yung siramdam mo. So, to make it short, I was able to scope up, tanggapin ang mga pangyayari, and bumangon. I have to go on, I have to live, walk on, go on, and live. Then after the accident, ito, 2 years, 2 Holy Weeks passed. Nandito ako una, hindi ako pinunta. Kahit alam ko kung may service, hindi rin ako nagsisimba. And then, nung second na Holy Week, so pangalawang taon, nandun ako sa labas. Sakto, siyempre may TV naman sila sa labas, nandun ako. Nakahook up yung isang mga true to life stories na ginawang pelikula. Nakahook up sa isang channel, nanonood ako doon. And yung isa, doon ako natapos. At laging nag-link sa akin kung paano sila nag-strive, kung paano nila nilabanan yung, paano sila bumakon sa pangyayari sa kanilang buhay. Ito, sabi nung, so ito, during yung service ng 7 last words, parang pelikula na lang nila, tinatag na lang nila yung so hindi na yun natin. And then meron yung dalawang mag-asawa, pareho sila pastor. Nagsiserve sila. Lahat, wala kang masabi. Ginawa nila na ang lahat dedicated, devoted. Pati ang pamilya nila, buong pamilya nila. 3 yung anak nila, 2 lalaki na isang babae. One time lumabas yung mag-asawa, hindi ako sure kung but then siguro may pinuhan. Basta lumabas sila ngayon yung 3. Nilooban sila dahil siyempre alam na yung anak nilang 2 lalaki na siguro nagpaglaban sila, pinakaya. Nung nakita nung babae nandun sa isang
naiisip sa kainisip, wala silang matanggap na sagot, sila rin lang ang sumagot sa mga tanong nila, sa mga pangyayari na nangyari sa kanila. At yun, yung mga words nila, yun ang gumising sa akin. At hindi ako nananaginip doon. Nagising ako, hindi dahil tulog ako. Nagising ako sa aking pagkahimbing sa yung pagkawala ko sa aking pananampalataya. Doon ako nagising sa mga words nila. At ito ang sinasabi nila. Sabi nung pastor na lalaki, yung Lord, sabi na, kung hindi ako sasamba at maglingkod sa'yo, kanino ako maglingkod? Kanino ako magsasamba? Yung na naman ganun bigla. Lord, kung nakalimutan kita, sino ang katawag ng Diyos? Sino ang sasambahin ko? Diba? May pumasok kayo kaya amin. Karigin ko sa sama kayo tayo. Sino nga Lord? Sino nga ang sasambahin natin? Sino ang tatawagin natin ng Panginoon? Sino ang tatawagin natin ng Diyos? So yung mga nagbalik sa kanila, yung lava word ay yung isipin yun. Yun lang ang nagbalik sa kanila. And I was touched with that. At yung rin. At laging nag-ring sa akin. So comes the third year. Third Holy Week. Na-miss ko yung mga iba, pero ikon ko lang yung tatlo na Holy Weeks na tumaan. Yung sunod na Holy Week, sabi ko Holy Week na naman. Ayun, nag-ring na naman na ako. So yung ang Diyos will always make way para maalalahanan tayo. And then sabi ko, nag-aakabili pa rin ako. Nandun pa rin yung pag-aakabili ko kung ako, hindi. Sabi ko. Tapos, pero kung hindi ako pupunta, yun na yung word nila na reflect sa akin para sa aking buhay. Kung hindi ako pupunta, kailan ako mag-uumpisa ang muli. Kailan tayo mag-uumpisa muli para yung awit. Kung hindi ngayon, kailan pa. Sabi niya. So yun, pumunta ako. Pagpunta ako, nag-attend ako, and then the next Sunday, nag-attend ako, yun, nakita ko yung mga kabataan. Sa dami-dami nila ang nagsasaya nila. So very much eager sila na umawit. Ang lakas-lakas ng pag-awit nila, yun sa old pala, yung parang dito hanggang puno-puno, 2 linya sa kabataan lahat yan. Na-amaze ako sa kanila, ang galing nilang umawit, tapos ang lakas-lakas, bakit ako nawawala sa tono? Ganon. Tapos, until such time, nakita ko yung medyo kakulangan, yung timing. Yun, doon ako tumayo, pagkatapos ng simbat, sinauso ko sila. Doon na ako nag-umpisa. So, sabi ko, wala ako nagtatanong sa isip ko, basta invest ko lang ako konti. Then bigla sabi ni Cindy, kabataan ko lang siya noon, ikaw yung advisor na kabataan. So, wala akong tinatanong sa bang purpose ko na napunta dito, hindi. Pero nung sabi ni DS na mag-testimony ako on purpose, saka ako naisip-isip yun ba yun? So kahit wala tayong direction sa buhay, ang Diyos binibigyan tayo ng direction. Pinupunta tayo sa tamang direction, binibigyan tayo ng buhay at meaning ng buhay para magkaroon tayo ng purpose. And then yun na, naging ito na lang kayo. Ito kayo. Kasama po yung mga bata. And I'm so happy to see na yung isang kabataan bumalik dito at ngayon siya ay nag-lead. Noong kabataan niya matampuin, hanggang sa ngayon matampuin pa rin, pero happy ako na nag-lead siya. Na nakikita ko. Ang hinay niyo po. Sobrang yung ginagampanan rin niya yung purpose na kayo maglaro. Pagka-palit. And then, ngayon, kita niyo siguro, napansin niyo siguro medyo lumayas sa mga kabataan. At ngayon ko lang naiisip, recently, last year,
iniisip ko na ba talaga, paano ba talaga ako tapos ko dito sa buhay ang tanda ko. Pila ako ngayon, sabi ko, may mag-birthday pala ako, matanda na pala ako, pero hanggang ngayon wala pa akong ginagawa. Ano ba talaga ang purpose ko sa Lord, ano ba ang purpose ng pag-create mo sa akin? At bakit napunta ako dito? So yun din nahanap ko, sabi ko, sus, baka mamaya kukulit nila ako ni DS. Sabi niya, ay, kung satanas, sa gitarong, baka sabi niya, kasi nag-umpisa na nga ng gitarong, nakikita mo kulang ng workers. Pero sabi ko, wala akong mundo, kung hirap mo makapunta doon, kaya nahimik lang ako. Pero tinatanong ko pa rin ng Diyos, ano ba talaga ang let your will be done, sabi ko. Nagdalilisip ko, sige, sa resources na lang ako tutulong sa ministry. Sige, tumulong. Pero, kahit pang fuel, wala akong naibigay man lang sa mga workers. So, doon na lang ako sa building fund. Natutulog din, pero yun na yung priority naman sa mga gabi. At yung priority, kung ano yung general bagay, ito lang din mo si Secretary dahil building fund ang nagay. So, muna bunutan sa pera na para kay personal needs mo. And then, sige, magtabi ako ngayon. Sabi ko, nagtabi ako kasi yung mga series of activities natin marami. At least man lang meron ako maitulong. And then, bigla may nag-chat. Nilaban ko ng 20K, nagbilang ako, 14K lang yun. Wala na yung naitabi, ano na may tutulong ko. Dati ko pang din na yun. So, siguro ang purpose naman yung ating buhay ay hindi tayo makakawak kundi ang Diyos. Sabi ko na natin ko. And then, medyo mabigat kasi yung diagnosis dun sa bata is medyo mabigat na sakit. It's good na i-refer siya ng doktor sa CBMC. And then, fast forward, negative siya sa Kawasaki disease na mabigat rin tamaan kasi puso ang, ay yung reason sa puso ang mangyayari. And then, after Friday, walang contact, Saturday, meron, nakakakain na ng bata, Sunday, ng alas 4, discharge na sila. And yun pala yun. Yung appreciation ng God sa ating mga plans na para sa Kanya, appreciate ay plano pa lang para sa Kanya, ang ganda na lang nag-aaral. Kaya, still nagtitingin ako na for now, siguro, focus ko na lang sa resources. Hopefully, makakatulong ako. Dahil yung bilang mga bata, zero billing sila sa CBMC, wala na silang nabili kasi nga yung iniisip ko na pagkagasukan nila na sa itong bata ay hindi naman nag-negative. So yun, sa ating buhay, it may be sa mission man or sa resources, let's God will be done. Amen.